faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to FBK Tuesday. Ako po si Preacher Jake. Ang atin pong talatang pag-aaralan ngayon ay mula sa Lucas 12, chapter 12, verse 16 to 21. At pinamagatan ko itong maging mayaman sa paningin ng Diyos. Basahin po natin ang talatang ito. At ikunento niya ang talinhaga na ito. May isang mayaman, may bukirin na umani ng sagana. Sinabi niya sa kanyang sarili, ano kaya ang gagawin ko? Wala na akong mapaglagyan ng ani ko. Alam ko na. Gigibain ko ang mga bodega ko at magpapagawa ako ng mas malaki at doon ko ilalagay ang ani at mga ari-arian ko. At dahil marami na akong naipon para sa maraming taon, magpapahinga na lang ako, kakain, iinom at magpapakaligaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, ngayong gabi ay babawiin ko sa iyo ang buhay mo. Kanino ngayon mapupunta ang lahat ng inipon mo para sa iyong sarili? Ganyan ang mangyayari sa taong nagpapayaman sa sarili, ngunit mahirap sa paningin ng Diyos. So malinaw, no? Malinaw ang aral na mapupulot natin sa kwentong ito. Ayaw ng Panginoon ng makasarili. Ayaw niya ang nagpapayaman para sa sariling kagustuhan. Sa kanyang paningin, ito ay hindi tunay na kayamanan, kundi kahirapan. Para makasiguro tayo na ito ang aral ng kwentong ito, magandang basahin natin ang talatang nauna pa dito sa talinhagang ito. Sa verse 15 ng chapter 12 ng Lucas, ito po ang nakasulat. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, again, ang Panginoong Hesus ang nagsasalita dito, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman dahil ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari. So malinaw po, no? Hindi po ang pag-iipon ng yaman or yung nagpapakayaman o nagtatabi ng pera ang masama. Ang masama dito ay yung hangarin na ang yaman ay para lamang sa sarili. Ang tawag ng Panginoon dito ay kasakiman. So, hindi po masamang mag-ipon o magtabi ng pera para sa mga pangangailangan sa kinabukasan. Pag-aaral man yan, mahalagang gamit, o kahit yung mga tinatawag nating pang-emergency. Itong nakaraang linggo, marami po sa ating mga kapatid ang nakaranas ng paghihirap dahil sa baha at ulan. At dahil sa mga taong mababait ang puso na merong naitabing pera, sila po ay nakatulong sa kanilang kapwa. So ang sinasabi dito ay gamitin natin sa tamang gawain ang ating pong natatanggap na biyaya sa Panginoon. Kasi po, hindi po ang yaman natin dito sa mundo ang magbibigay ng magandang reputasyon sa atin, or hindi ito magbibigay ng kasiyahan sa Panginoon. Hindi po porket tayo po ay maraming sasakyan or nakatira sa magarbong bahay, ay ibig sabihin ay mataas ang paningin sa atin ng Panginoon. In fact, kabaliktaran po. Ang tinitingnan ng Panginoon ay ang kayamanan natin sa gawaing mabuti. Kung paano natin natulungan ang kapwa natin at higit sa lahat, kung ano po ang ating mga ginagawa ngayon para lalo pong mahikayat, madala natin ang ating mga nasasalubong sa kaharian ng Panginoon. So, para i-summarize natin ang ating natutunan ngayon, ito po ay isang tatlong punto o bagay.
Una, dapat marunong tayo pagdating sa pag-ipon ng yaman. Isipin natin parati kung ano, kung saan natin pwedeng gamitin ang ating pera para sa kadakilaan at kapurihan ng Diyos. Number 2, huwag tayong maging sakim at madamot dahil hindi ito kalugod-lugod sa Diyos. Oras na tayo po ay nag-iisip ng para lamang sa atin, ito po ay isang bagay na hindi po magbibigay ng kasiyahan sa ating Panginoon. And finally, magiging mayaman lang tayo sa Diyos kapag ginagamit natin ang ating mga biyaya na galing din sa Kanya. At siya pa rin ang nag-aamay-ari para sa ikabubuti ng ating kapwa at para maging mas masugid at mas effective na tagasunod niya para sa pagpapalaki ng kanyang kaharian. Salamat po sa lahat na nakikinig sa atin ngayon. And I hope po na kayo po ay na-bless ng aking message. Magandang gabi sa inyong lahat.